Naghahanap ka ba ng streaming tool sa iyong live stream? Nahihirapan sa pag-setup ng stream? Tsaka gusto mo bang libre lahat? Well, tapusin nyo lang tong video para masagot natin lahat yan. Okay? Wait lang. By the way, ito po yung episode 2 ng Prism Live Studio na tutorial. Kung hindi nyo pa napanood yung episode 1, pwede nyo yung panoorin pagkatapos nito. At para mas maintindihan nyo palalo, focus lang kayo sa monitor at follow nyo yung mouse cursor sa screen. Kasi wala na akong masyadong edit dito. Ako pala si Ron at welcome sa akin channel. So dito tayo sa recording. Ito yung chat. Try natin lagyan ng chat. Ayan. Add chat source, Prism chat, okay. Ayan, so mamili ka dito. Ayan, kung may kung magla-live ka na sa iyong channel, gusto mong ilagay yung chats nila sa screen. Ayan, pili ka dito ng mga designs. Then font size, okay na siguro tong 20. Style 3 yung ano ko, gusto ko, then click okay. Ayan, so dito sa screen, kung makikita nyo dito, ayan, pwede nyo siyang ilagay dyan. Then, kayo na balang mag-adjust. Okay? Kung yun siyang isagad doon sa itaas. So, meron ka ng chats. Gusto nyong lagyan ng alerts? Pwede rin. Paano ba maggawa ng alerts? Meron akong video. Lagay ko lang din ang link sa itaas. So, parang ganito lang yan. Punta ka ng Chrome. Then, punta ka ng Streamlabs. Pagkapunta mo ng Streamlabs, login mo yung account mo. Yan, sa akin kasi naka-login na. Dapat naka-connect yung YouTube channel mo or kung saang platform ka na gustong mag-live. Punta ka dito sa alert box. And click nyo lang tong copy. Copy. Then click ulit copy. So na-copy na yung URL. URL lang yung kailangan natin. Balik ka ulit doon sa Prism. Tapos dito ka sa source. Then add ka ng web. Click mo lang yung web. Then click OK. Then dito sa web, palitan nyo yung name nya, lagyan nyo ng alerts, then click OK. Yung ginamit ko lang kasi is 1600 by 900. And then yung URL dito nyo siya i-paste. And then click OK. Kulay yellow yung alerts, so ito yung nasa taas. So resize lang na. So dito sa gitna natin siya ilagay. So paano ba siya i-test? Balik ka dun sa Chrome. So ito siya sa Streamlabs na alert box. Then test natin yung subscriber. Ayan, so gumagana siya dito sa Prism Live Studio. And then member, gumagana din. And then super chat. Ayan, kung may mga super chat sa'yo. So ito yung gamit ng remote. Pwede ito yung camera. So kung wala kang webcam na maganda, so yung webcam ko kasi andito sa OBS. Ayan, sa ito yung OBS ko. So nagre-record tayo gamit ang OBS. So meron tayong stickers or yung mga mahilig sa stickers. Yung sa filtering kasi hindi ko maipapakita kasi yung cellphone lang yung ko ginagamit. Ang dapat kasi is webcam talaga na connect sa Prism. Any question? Ayan, kung pwede kang maglagay ng stickers, ayun, para rin siyang GIF file. I-click nyo lang tong may susi. Ayan, ito sa source para hindi siya magalaw. Ayan, hindi na siya magalaw dyan. Prism chat, ganun din. Yan yung cam natin. Click natin tong plus sign sa source. Mag-add tayo ng text template para siyang lower thirds. So sa Prism, built-in din siya. Click OK. So meron tayong mga options dito. Caption. So gusto ko to. Meron kang makikitang dalawang box dito sa taas. So papalitan mo ngayon yan. Like and share. Alright.
Then dito sa baba, channel name ko. Ayan, so ganyan lang na setup. Kung ka magla-live stream, no? So meron ka ng chat. Nasaan? Ito chat. Ito. Meron ka ng chat. Meron kang lower thirds. At dyan sa itaas, banda ng iyong cam, meron ka dyang alerts. Try natin sa settings. Ito sa baba ay yung my gear icon. Click nyo yan, settings. Ayan, may hotkeys. Ito yung hinahanap ko. Click nyo yung hotkeys. Hanapin nyo yung starting soon na scene. Ito. Switch to scene. So maglagay ka dyan ng key doon sa yung keyboard. Halimbawa, press natin tong INS. Ayan, or itong insert na nasa keyboard natin. Papakita ako. Ito yung iano natin yung INS or insert. Click natin yan, then hanapin naman natin yung recording 1. Ayan, ito recording 1. So click natin tong switch to scene. So i-press naman natin ay itong home. Ito home. Ayan, so dito na siya, naka set na sa home. Then itong live end, hanapin nyo dito. Ito live end. Then switch to scene. Ang gagamitin naman natin is yung page up. Ito, press nyo yan. Then tingnan nyo yung live end na ayan, naka page up na siya. So click nyo lang tong apply. Then okay. So yun. So halimbawa, i-click natin tong insert or INS. Yun, di ba? Nag-switch scene tayo sa intro. Then click natin tong home. Oh, yun. Dito tayo ulit sa ating screen. Then click natin tong page up. Yun, outro na yan. Okay? Okay yun sa paggamit ng hotkeys. So para hindi ka na mahirapan kung halimbawa nasa nagre-react ka ng video or may pinapaplay ka sa YouTube. So yung na lang, keyboard na lang yung i-press mo, no? And kung gusto kang mag-schedule, puntahan mo yung channel mo, click mo tong may plus sign, then go live. So click nyo tong manage doon sa yung live streaming studio control room. Click mo tong schedule stream, create new, or pwede nyong ilagay yung dating settings ng iyong stream. So lagay ka dito ng mga details. So presem test no, then kung saang playlist, dito tayo live stream tips, done, how to, then kung nagawa ka ng thumbnail, much better. Okay, ayun. Then next, monetization. Kung gusto mo siyang lagyan ng ads during stream, meron diyang lalabas na mid-roll. Visibility, then dito ka na mag-schedule. So limbawa, then done, then puntahan mo yung presem, click mo to dito, and then click nyo tong broadcast new, then piliin nyo yung naset yung kanina, yung may presem test. Ayan, so ito na yung thumbnail, then click OK. Tingnan lang natin, mayroon siyang naka-standby na schedule. Tayo sa live, yun, di ba? Mayroong naka-notify me.
So pag naka-live na yan, on air na yan, so dito ka na mag-open sa Prism. Then tsaka mo siya i-go live. Click nyo tong go live. Salamat at umabot ka dito sa part ng video na to. Salamat sa panonood. Maganda talaga tong tool na to kasi bukod sa kanyang maraming features, madali lang siyang gamitin. Higit sa lahat, libre. And advice ko lang sa mga baguhan, try nyong mag-explore ng mga ganitong tools para habang maaga pa ay may idea na kayo kung paano siya gamitin. Madali lang naman siyang i-set up. Kung may mga questions kayo, feel free to comment this video. Sisikapin kong sasagutin yung mga tanong nyo. At kung nakatulong tong video, huwag kalimutang mag-comment sa baba at mag-like and share. At saka kung gusto nyo pa ng ganitong content, check nyo tong video to sa itaas. And then, by the way mga lods, available na po yung merch sa ating channel. You can consider supporting my merch. Check nyo itong mga products dyan sa baba. And see you sa susunod yung video. Stay genuine!